At muli, tayo po ay tumayo. Salamat po sa mga naghahandog po ng awitin para sa ating pong Panginoon. At ang ating pong mga boses ay patuloy po nating gamitin para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. At magagamit nga po natin ito sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awiting maka-Diyos. Muli buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 9. Basahin po natin muli ang verses 1 to 8. Matthew chapter 9 verses 1 to 8. Nakita na po ba isang malakas? Masaya, amen? Amen. Salitang pagbasa po. Ako po sa verse 1. Kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 8. Verse 1. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. Verse 2 kayo po. And behold, they brought him lying on the bed, and Jesus saying, "Your faith set on the sea with us. Be of good cheer, that I say thee forgiven." And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Verse 4. Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk. Verse 6. But ye know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, then say ye to the sick ones, Arise, take up the bed, and go to thy house. And he arose and departed to his house. Verse 8, altogether ready read. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which had given such power unto men. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na ikaw ang aming Diyos at Ama na mapagmahal, maawain at mapagbiyaya. Salamat po sa umagang ito na muli ay inyo pong palalakasin ang aming pong pananampalataya, na muli kami po ay tuturuan mo po ng inyong pong banal na salita. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na hanggang ngayon ay hindi nagsasawa na makinig ng inyong pong banal na salita. Patawad po kami sa umagang ito sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Ihanda mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Muli, ako po ay inyong pong itago sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangad na ikaw siya makita, maluwalhatit maparangalan. Salamat po at dalangin ko po sa mga nagse-celebrate ng kaarawan ngayong pong month of January. Dalangin ko po patuloy mo pong i-bless, pagpalain ang kanila pong buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pong mga pag-aaral. Salamat po, Ama, na tunay na ikaw ay dakila at makapangyarihan at mapagmahal. Hindi ka nagbabago. Salamat po sa inyong pong dakilang pag-ibig. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Muli, pangunahan mo po ang bansang ito, ang mga nanunungkulan po sa bansang ito. Nawa sila po ay maglingkod na may katapatan at sila po ay magkaisa. Igawan mo po, Ama, sa bansang Israel ang kapayapaan at kaligtasan. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sabi po ng verse 2, mga kapatid, tinan niyo po ang inyong pong Bible sa Matthew chapter 9, verse 2. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus saying, Their faith. So nakita po ng Panginoon Jesus yung pananampalataya ng 5 magkakaibigan na ito, na talagang sila po ay nandoon na nakita ng Panginoon Jesus sa puso ng mga taong ito, na talagang ang mga taong ito ay mayroong pananampalataya. Kaya sana sa ating pong buhay, mga kapatid, ay makita talaga sa atin ng ating Panginoong Jesus yung ating pananampalataya sa Kanya, hindi sa salita lamang, kundi talagang dapat ay nandito sa ating puso. And then sabi po dito, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son,
Be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Tunay na napakahalaga po ng pananampalataya. Ang pananampalataya natin, sabi po Panginoong Sus, ay siya magpapagaling sa atin kung tayo po ay mayroong mga karamdaman. So ito po yung title ng mensahe this morning, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, meron pong dalawang dahilan, o sabihin na natin maraming dahilan, bakit ang isang tao ay nagkakasakit. Amen po ba? So, maaaring isa sa dahilan bakit tayo ay nagkakaroon ng sakit, ito po ay dahil pagsubok sa atin. Sinusubok yung ating pananampalataya. Pero dito po sa mga talatang ito, sa verse 2, makikita po natin na talagang sinasabi po dito, isa sa dahilan bakit tayo ay may sakit, ito po ay dahil sa ating kasalanan. Ito po ay dahil sa ating kasalanan. Kaya ang ginawa po muna ng ating Panginoong Sus dito, sinabi ng Panginoong Sus dito, doon sa may sakit, bago niya pagalingin yung may sakit, ay Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Kaya sa akin po, kapag ako po ay nagkakasakit, iniisip ko, mayroon ba akong kasalanang nagawa sa Diyos? Sinusuri ko yung aking sarili. At pagkatapos kong suriin yung aking sarili, ako ay humihingi ng tawad sa Diyos. At pagkatapos kong humingi ng tawad sa Diyos, yon, agad ako ay gumagaling. So yun po yung mga ilan sa dahilan. At kaya talagang ang tao yung mayroong sakit ay dahil na rin po, talagang sabihin na natin kasalanan, matigas ang ulo. Diba? Alam namang bawal, kakainin pa. So talagang sa ating pag-edad, yun po yun eh. Talagang sign of the aging na eh. Marami ng bawal. Ano Kuya Ben? Kaya matigas ang ulo. So kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Tatlong puntos po ang ating po makikita dito. Ano yung makikita natin sa mga talatang ito na sinabi ng Panginoong Sus na Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Una mga kapatid, makikita po natin dito His deity or the deity of the Lord Jesus Christ. Yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, maraming tao or sekta or denomination or false religion nagtuturo na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Pero sinasabi po dito sa mga talatang ito na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. At ito po ay pinatutuhanan ng mga mananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, walang talata sa Bible. Basahin niyo ang Bible, walang talata na nagsasabi na siya ay hindi Diyos. Amen? Maraming talata na nagsasabing patungkol sa kanyang pagiging tao. Pero marami din pong talata na nagsasabi na siya ay Diyos. Walang talata na nagsasabi na hindi siya Diyos. Wala po. So dito po sa mga talatang ito, mga kapatid, mga minamahal, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad. Pero dito ay sinabi ng Panginoong Jesus, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. So ang Panginoong Jesus ay nagpatawad. Bakit? Sapagkat siya po ay tunay na Diyos. At tingnan po natin ang ating po mga Bible. Una sa Psalms 94 verse 11. Psalms 94 verse 11. Tingnan niyo po. Psalms 94, the Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. So ang Diyos, isa sa karakter ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, nakikita niya, alam niya ang iyong iniisip. Alam niya kung ano ang nasa puso mo. Wala tayong may tatago sa ating Diyos. Alam lahat. God knows everything. God knows your thoughts. God knows your hearts. God knows everything. God is watching us. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po'y ilan lamang sa mga talatang nagsasabing ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Balikan po natin yung Matthew chapter 9 verse 4. Tingnan nyo po. Matthew chapter 9 verse 4. Ano sabi dito? And Jesus, knowing their thoughts, said. So mga kapatid, alam ng Panginoong Jesus, meron bang tao ang nakakaalam ng ating iniisip? Meron bang tao nakakaalam ng ating puso? Meron bang tao nakakakita ng ating puso? So kung hindi ito bubuksan, at kahit buksan ito,
Diba? Opo, literal, makikita ang puso. Pero yung talagang deep inside, doon sa puso, alam ba ng sino man? No. Tanging ang Diyos lamang ang ating Panginoong Jesus, and Jesus knowing their thoughts said, wherefore think ye evil in your hearts. So alam ng Panginoon na yung mga tao yon ay nag-iisip ng masama sa kanilang puso. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pakalinisin natin ang ating puso at isipan. Kasi ito po ay nakikita ng ating Panginoong Jesus. So yan po ay patunay na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. And then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25. Sabi po dito, even I, am he that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Ito ang ating Diyos. Na talagang kapag tayo ay pinatawad na, kapag tayo talagang nilinis na ng ating Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, will not remember thy sins. Ganyan ang ating Diyos. Kaya nga kanina sa Sunday School, kung sino man yung mga nakapakinig kanina sa Sunday School, diba? Na talagang ganun po ang ginawa ng dugo ng ating Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. Ginawa niyang malinis. At dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, ay nilimot na, hindi na inaalala pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Amen? Ganun po kabuti, katapat, kadakila ang ating Diyos sa atin. So, ang tao, di ba? Ito ang problema ng tao. Kahit matagal na yung kasalanan, lagi pang uungkat-ungkatin, huhukayin pa rin. So, dapat, kung matagal na yung kasalanan iyan, limutin na. Huwag nang balikan. So, mga kapatid, mayroon talagang ganun tao. Pero tayo bilang mga Kristiyano, past is past. Let's move on. Di ba? Ano ba yung isang title? Isang inaawit. Nalimutan ko na eh. Yung let it go. Yun, let it go. Di ba? So, limutin na po natin yung ating mga nakaraan at yung mga kasalanan iyan kasi talagang minsan sa mga mag-asawa, laging babalik-balikan. Amen? So, yan po ang ating Diyos na talagang will not remember thy sins. Hebrews 10:17. Hebrews 10:17. Let it go, let it go. Amen? Okay. And their sins and iniquities will I remember no more. Ay sabi ng isang awitin, please, let me go. Mga kapatid, mga naman, mali talaga. Okay? So yan po, na talagang pinapakita po diyan kung gaano kabuti ang ating Diyos. Na talagang nilikot niya ating kasamaan, ang ating mga kasalanan. Talagang hindi na niya inaalala pa. Kaya pagdating sa langit, diba? Talagang hindi na yan naalalahanin pa ng ating Diyos. Although mayroon pong binanggit sa Bible, doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na talagang whether it be good or evil. So, maaaring yung evil na binabanggit doon kung paano tayo ay naglingkod sa Panginoon. Kung ang ating paglilingkod ay para may taas ang ating sarili, kung ang ating pag-awit dito ay para tayo sumikat, makilala may boses tayo, maaaring yun ang titingnan ng ating Panginoon na sinasabi doon na evil. So mga kapatid, mga minamahal, yan po na talagang ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Hindi lamang po siya tao, siya po 100% man, and siya din po ay 100% God. Napakarami. Jehovah, hindi naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos, at ang maging ang mga Muslim, hindi naniniwalang ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Atheist ay naniniwalang walang Diyos. Kaya talagang sa atheist, sila ay hindi rin naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Then tingnan po natin ang Matthew chapter 8 verse 26 and 27. Matthew chapter 8 verse 26 and 27. And he said unto them, why are ye fearful? Sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? O ye of little faith, maliit baga ang inyong pananampalataya? Then he arose and rebuked the winds and the sea.
So siya ay tumindig at sinaway ang hangin at ang dagat, and there was a great calm at nagkaroon ng kapayapaan o naging tahimik ang dagat ang hangin. But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Kaya mo bang sawayin ang hangin? Sinasabi ni Kibuloy na pinindot niya ang push button kaya tumigil ang lindol. Sinasabi ni Kibuloy, nabubulol ako, pinindot niya ang push button kaya lumindol. So hindi po yung totoo. Tanging ang Diyos, ang Panginoong Sus lamang ang may control sa lahat ng bagay sa mundong ito. At ito po ang maganda dito, sabi dito, even the winds and the sea obey Him. Buti pa yung dagat, ang hangin, sumusunod, masunurin. Amen? Kaya mga kapatid, 2025 na, we are in the last days, maging masunurin na po tayo sa ating Diyos. At tingnan po natin mga kapatid, verse 9, ng Matthew chapter 9, verse 9. So, nandito yung pagka-Diyos. And then sabi po dito, for I am a man. Matthew chapter 9, verse 9, sorry. Matthew chapter 9, verse 9. Sabi po sa verse 9 mga kapatid, and as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me, and he arose and followed him. Mga kapatid, mga minamahal, si Matthew isang tax collector. Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon Jesus, follow me, at ang ginawa ni Matthew, walang alinlangan, hindi siya nagdalawang isip, he arose and followed him. Iniwan ang kanyang trabaho. So makikita po natin sa buhay po ni Matthew, siya po ay makikita natin na siya po ay naniniwala, nananampalataya sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kaya anong ginawa niya? He died for this truth. Si Matthew ay namatay para sa mga katotohanan ito. Nanindigan si Matthew na talagang si Kristo ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. He died for it. So mga kapatid, mga minamahal, ang ginawa ni Matthew talagang siya ay nanindigan na kahit maging buhay niya, maging kapalit, hindi niya tinalikuran ang katotohanan ito na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. He died for it. He declined His word for His truth. Iniwan ni Matthew ang kanyang trabaho para sa katotohanan ito. So nandoon ang kanyang paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo kaya niyang pasunurin. Tayo'y kaya niyang gawin parang robot. Ayaw lamang niyang gawin. So, siya po ay mayroong kapangyarihan sa ating lahat. Anytime, pwede niyang kunin ang ating buhay. Anytime. Kahit saan tayo naroroon, kahit tayo natutulog pa, kung gusto ng Panginoon Jesus, kunin ang buhay natin, pwede. Mayroon siyang kapangyarihan sa ating lahat. So si Matthew, he died for this truth. He declined his word for this truth, for the Lord Jesus Christ. And then tinampo natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 16, verse 24. Matthew 16, verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. So mga kapatid, si Matthew, he denied himself for the Lord Jesus Christ. He denied himself for the sake of the gospel. Ibig sabihin po ng salitang deny, talagang tinanggihan na niya ang kanyang sarili. Yung gusto ng kanyang sarili, yung gusto ng kanyang katawan ay ayaw na niyang gawin. Para bagang gusto ni Matthew yumaman, pero ayaw niyang gawin alang-alang kay Kristo. Gusto ni Matthew magtrabaho, pero ayaw niya itong gawin alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa mga katotohanan ito. Gusto ni Matthew mamasyal, pero ayaw ni Matthew na gawin ang mamasyal. Napunta sa mga lugar na gusto niya alang-alang sa ating Panginoong Jesus. He denied himself. Yun po ang ibig sabihin ng salitang denied. So mga kapatid, mga minamahal, tayo bilang tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sana matutunan po natin i-deny ang ating sarili. Tayo ang gusto natin pamayang hapon yung magpahinga.
Ang gusto ng ating katawang ito'y mag-ML. Ang gusto ng katawang ito'y mag-Facebook. Ang gusto ng katawang ito'y mag-swimming. Ang gusto ng katawang ito ay talagang pumunta sa SM, sa Robinson. Di ba? Ang gusto ng katawang ito ay kumain ng kumain. So matutunan po natin i-deny ang ating sarili alang-alang sa Diyos kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, sana bilang idinidinay natin ang ating sarili, matuto tayong magtiis. Alam niyo po talaga nakakaawang ministry, nakakaawang gawain. Bakit? Ilan lamang ang natitira sa hapon. Taas nga member ng mga choir member dito sa church, taas nga po. Yan lamang po yung mga choir member. Maaating nyo ba na sila lamang ang sumasamba? And then plus, nandiyan po sina Brother Luis and Sister Ruth. So talaga nakakaawa po yung gawain na kapag talagang kakaunti yung sumasamba, samantalang hinahanap ng Diyos na siya'y sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, Matthew denied himself for the sake of the gospel for the Lord Jesus Christ, alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Kaya ba nating tanggihan ang gusto ng katawang ito? Kaya ba nating magtiis alang-alang sa Panginoong Jesus? So mga kapatid, mga minamahal, yan po na talagang makikita natin yung mga alagad, sina Pedro, sina Pablo, ay talagang kinalimutan nila ang kanilang trabaho, kinalimutan nila ang kanilang mga mahal sa buhay, at talagang sina Pedro, sina Pablo, sina Juan, Santiago, sabi nga nila, we ought to obey God rather than men. Masusunod kami sa Diyos kaysa sa tao. Are you willing to obey God rather than men? Minsan sa buhay ng isang Kristiyano, ang nasusunod sa buhay ng Kristiyano yung ibang tao, nasusunod sa buhay ng ibang Kristiyano yung kanilang sarili, hindi ang Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, dahil deity ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew died for it, declined his work for this truth, and he denied himself for the sake of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, na makikita po natin, balikan po natin yung verse 2. Tingnan niyo po yung verse 2. Ng Matthew chapter 9, verse 2. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. So makikita natin dito yung pag-ibig, di ba, ng mga kaibigan ng may sakit na ito. Nandoon yung kanilang malasakit, talagang dinala nila yung kanilang kaibigan sa Panginoong Jesus at upang gumaling. So hindi sila naghangad dito ng anumang kapalit. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Ang kasalanan mo'y pinatawad na. So ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Kahit tayo pa ulit-ulit nagkakasala, pero hindi nawawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Isaiah chapter 1 verse 18. Minsan ko na itong sinabi sa inyo. So, wala naman pong problema manood ng mga pelikula. Pero kung tayo ay manonood ng mga pelikula, lalo na ako, dati ang hilig na hilig ko ay yung mga action movies. Di ba? Mga pelikula ni Robin Padilla, Bad Boy. So, kung tayo po'y manonood ng pelikula, kunin po natin yung maganda. Yung maganda ang ating kukunin. At ito po yung nakita ko po doon sa pelikula ni Robin na Bad Boy, na ipipinigkas niya. Come now and let us reason to get together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, na kahit madami na yung kasalanan mo, di ba? Na parang napakarumi na natin, sobrang dumi na natin, they shall be as white as snow. So ito, sa harapan ng Diyos, kahit yung napakarumi na natin, sa harapan ng Diyos, magiging maputi tayo, ang katulad ng isang niebe. Though they be red like crimson, na para pag hindi na talaga kaya paputiin pa sa sobrang dami ng ating kasalanan. Pero ano sabi dito? They shall be as wool. So mga kapatid, mga minamahal, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa dugo ng ating Panginoong Jesus, na kung hindi siya Diyos na nagkatawang tao, kung hindi niya ibinubo ang kanyang dugo doon sa krus,
wala tayong kaligtasan, wala tayong katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan, wala tayong katiyakan ng langit. Kaya sinabi niya kay Pedro, "Get thee behind me, Satan." Kasi yung ginagawa ni Peter, iyon ay talagang hinahadlangan yung kalooban ng Diyos. So kung nagpahadlang ang Panginoong Jesus, wala tayong kaligtasan. So yun ang nais ng Diablo, na ang Panginoong Jesus ay huwag matuloy sa pagpapapako sa krus. Ginamit niya si Peter para hadlangan, pero alam naman natin talaga ang Panginoong Jesus ay obedient, masunurin, na kahit maging buhay niya kapalit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ay talagang handa siyang ibigay, isakripisyo ang kanyang buhay. So mga kapatid, mga minamahal, Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Buksan ang inyong Bible. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kahit tayong makasalanan, namatay si Kristo alang-alang sa atin. Inibig tayo ng ating Panginoon Jesus. Tayo buha, tayo ang inibig, hindi ang kasalanan natin. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Panginoon Jesus ay galit sa kasalanan. Kaya iwasan, layuan, itigil ang anumang uri ng kasalanan. Minahal tayo ng Panginoon Jesus. And then, Romans chapter 8 verse 35, "Who shall separate us from the love of Christ?" Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na talagang hindi tayo mapapaghiwalay. Kaya sana sa mga mag-asawa dito sa lupa, hindi dapat kayo papaghiwalayin ng tao. Kung paano hindi tayo pinaghihiwalay ng ating pag-ibig sa Diyos, sa Panginoong Jesus, ganun din sa mga mag-asawa. Kaya sana huwag ipatupad ang divorce, sana huwag ipatupad ang mga separations, mga annulment na ito. Then verse 39. Verse 39, Romans chapter 8, verse 39. Nandiyan na ba kayo? Kaya mga kapatid, once saved, always saved. Hindi natin itinuturo na okay lang gumawa ng kasalanan. Napanood ko yung video ni Brother Eli Soriano, tinitira ang baptist. Meron kasi yata nagsabi na okay lang na gumawa ng kasalanan. So hindi ho okay na gumawa ng kasalanan. Pero tayo bilang tao, magkakamali pa rin tayo. Magkakasala pa rin tayo. Pero ganun pa nga, once saved, always saved. Ligtas tayo ngayon at magpakailan pa man tayo ay ligtas. So sabi po ng verse 39, "Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Walang sino man na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So mga kapatid, tingnan po natin, ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Una, yung pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa atin ng Panginoon Jesus, doubtless love. Ganun po yung pag-ibig ng Panginoon Jesus sa atin, doubtless. Diba? Na talagang walang duda. Ibig sabihin, tunay, totoo, genuine. Yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon Jesus sa atin. Talagang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, nagsakripisyo, alang-alang sa ating doubtless love ang may tatawag po natin doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tanungin natin this morning ang ating sarili. Tunay ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Buong puso ba ang ating pag-ibig sa Diyos? O baka naman kalahati lang? Diba? Dito ang Panginoon Jesus sa right side. Tapos dito yung mga kamundong bagay. Ganun ba? Sana'y buong puso thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ganun po ang hinihinging pag-ibig ng Diyos sa atin, buong puso. Kaya this morning, tanungin po natin, tunay ba? Kasi kung tunay ang ating pag-ibig sa atin, kahit pigilan tayo ng ating mahal sa buhay, di ba, mayroong mga Kristiyanong hinahadlangan, oops, bawal ka sumamba ngayon. Di ba? Sasabihin yan. So kung talagang tunay ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo, hindi ito mahahadlangan. So mayroon tayong mga kaibigan, ungodly, unbeliever.
yayakagin tayo sa mall. Oy, friend, merong bagong sales. Punta tayo sa Robinson this Sunday. So kung tunay ang ating pag-ibig sa Diyos at kay Kristo, hindi ito dapat mapigilan, hindi ito dapat mahadlangan. Amen po ba? So ganun po, doubtless ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So talagang tunay, genuine, totoo. Kaya mga kapatid, kung tunay na tayo nagmamahal ng buong puso, tayong bumalik pamayang hapon. Amen? Bumalik po tayo pamayang hapon. 2025 na. Malapit na siyang bumalik. Malapit na yung rapture, malapit na tayong kunin ng ating Panginoong Jesus. Then pangalawa, tingnan po natin, His love divine. Divine ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin po ng divine, mga kapatid, mga minamahal, incomparable. Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin may kukumpara ang ating pag-ibig sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na ang pag-ibig natin sa Diyos ay katulad ng kanyang pag-ibig sa atin. No. Hindi natin pwedeng ikumpara yung ating pag-ibig sa Diyos. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang katulad ang Diyos. His love divine, incomparable. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi natin pwedeng ikumpara yung ating pag-ibig sa Diyos. Talagang, minsan hindi natin maunawaan. Di ba? Sa dami-dami ng pwede niyang ibigay sa atin, bakit yung nag-iisa pang anak? Sino sa atin na mayroong anak ang kayang isakripisyo sa Diyos? Na kapag sinabi, Brother Aki, akin na lang niya si Brother Arvin. Kaya ba? Di ba? Sa kabila na mayroong kang dalawang anak, kaya mo bang ibigay sa Panginoon? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na kanyang sariling bugto na anak, kanyang sariling buhay ibinigay sa atin. Na alam naman ng Diyos na talagang matigas ang ating ulo. Amen? Kaya talagang His love divine. Hindi natin matarot. Hindi natin maunawaan His love deepest love. Yung kanyang pag-ibig, measureless. Hindi kayang sukatin. Amen? Kung sa tubig, ang dagat nasusukat pa eh. Diba? Yung lawak ng dagat nasusukat pa. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda na kahit anong dami ng ating kasalanan, siya ay mapagmahal, hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa atin, tapat kailan paman. Kaya mga kapatid, sana maging tapat tayo sa Diyos. Amen. Maging tapat po tayo sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot lang mayroong mga Kristiyano tapat sa trabaho pero hindi magawang tapat sa Diyos. Hindi maging magawang tapat sa Diyos. Tapat sa trabaho. Talagang sub-sub sa trabaho. Talagang inuubos ang lakas sa trabaho, pero hindi makapagbigay ng oras, panahon para sa Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, His love doubtless divine and deepest. Talagang napakalalim, hindi kayang sukatin. Last, sabi pa rin po dito sa verse 2, And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed, and Jesus saying, their faith, nakita ng Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya. Kanina sa Sunday School ulit, nakinig ako ito sa mga turo ni Brother Luis. At ito naman ay talagang turo ng Bible na from the beginning, from the time of Adam, then next, Abraham, Noah, from their time, ay talagang ang kaligtasan po noon by faith alone. Hanggang sa panahon ni Moses, na mga taga-Israelites na ito'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa. Amen? Hindi sa gawa.
Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, mag-ingat po kayo, mayroon nagsasabi, may nagtuturo na ang pananampalataya ay gawa. Ang pananampalataya po ay hindi gawa. Tingnan po natin Ephesians chapter 2 verse 8. Tingnan lang yung Bible, Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are you saved through faith. Through faith. Ang sabi po dyan, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, and that not of yourself, it is the gift of God. So it is the gift of God, regalo ng Diyos, verse 9, not of works. So malinaw, ang pananampalataya, sabi po dyan, not of works. Ang pananampalataya ay hindi gawa. Kaya mag-ingat po kayo, may nagtuturong pastor, ang pananampalataya daw po ay gawa. So malinaw, sabi po dyan, not of works. Ay sabihin baga na tayo naaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kung ito ay gawa. Amen? So mga kapatid, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi gawa. Ito yung ating kaligtasan. So nakita ng Panginoon Jesus yung pananampalataya ng mga ito. Yung pananampalataya ng taong may sakit. So the deliverance. So pangatlo, makikita po natin dito yung pagliligtas. Na talagang sa pananampalataya, naligtas ang may sakit na ito. Sa pananampalataya ay nagumaling ang taong may sakit na ito. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kayo po ba'y nananampalataya sa ating Panginoon? Amen. So dahil sa ating pananampalataya, ang sabi po ng Acts chapter 10, verse 43, tingnan po natin. Acts chapter 10, verse 43. To him did all the prophets witness that through his name, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, whosoever believeth in him, ang sino mang sasampalataya sa kanya, shall receive remissions of sins. Tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya ang isang tao, kahit siya'y nagbago, amen, kung hindi siya nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi po siya tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kahit pa isang tao ay laging sumisimba, kahit pa isang tao ay laging gumagawa ng mabuti, kung walang pananampalataya kay Kristo, hindi siya tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Shall receive remissions of sins. And then, Acts chapter 26, verse 18. Acts chapter 26, verse 18. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So malinaw po sinasabi by faith. Bakit tayo napatawad? Bakit tayo tumanggap ng kapatawaran? Bakit tayo napawalang sala? Bakit tayo nalinis sa lahat ng ating mga kasalanan? Ito'y dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi dahil sa ating gawa. Wala tayong ambag. So mga kapatid, mga minamahal, we are saved. Tingnan po natin yung acronym. Ano yung ibig sabihin ng saved? Okay? So, we are saved, una, to serve. Ito po yung pribilehiyo na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Hindi po itong pabigat. Kaya kung kayo man ay naiinitan dyan sa inyong kinaupuan, kung kayo man ay nagugutom na dyan, kung kayo man ay naiinit na, at sinasabi nyo may lakad pa ako, ang tagal naman ni Pastor. No. Huwag nyo sabihin na kayo naiinit na. Nandito tayo para maglingkod. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tingnan nyo po. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 9? For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols. Dati tayong naglilingkod doon sa mga Diyos-Diyosan.
Dati kong pinupunasan yung buong Nazareno. Diba? Pinupunasan ko yung mga iba't ibang mga santo doon sa loob ng simbahan. At talagang tunay na ako yung may pagluhod pa. Diba? So, naglilingkod ako at tunay na ako yung nagdadasal pa ng paulit-ulit. So, yung paglilingkod sa Diyos-Diyosan. Pero ngayon, salamat to serve the living and true God. So, tayo po ay naligtas to serve the living, powerful, and true God. Tayo naligtas upang maglingkod sa tunay, buhay, at makapangyarihang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po ito sayang yung ating pagsamba. Yung sinasabi mo ikay puyat ngayon, sinasabi ng ibang tao, sayang na sila ay pupunta sa simbahan, sayang ang kikitain sa isang araw, no? Hindi ito sayang. Tandaan niyo po, lahat ng ating ginagawa sa Diyos, meron itong kapalit. Meron itong sweldo. Yung buhay mo, sweldo yan ng Diyos sa iyo. Yung pag-iingat sa iyo, yan ay sweldo din sa iyo. At ang sabi pa ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work, for as much as you know that your labor is not in vain. So tayo po'y talagang magpatuloy abounding in the work of the Lord ng ating paglilingkod na ito'y hindi sayang. Kung aatin ka pa pamayang hapon, hindi yan sayang. Diba? Minsan ko na nasabi sa inyo, diba, sa isang komersyal. Minsan yung komersyal maganda rin. Sa komersyal meron ding aral na napupulot. Yung pita, kung natatandaan ninyo, meron isang lola, diba? Senior citizen, tapos meron yata isang binata. So kumakain yung binata ng pita, biscuit, and then yung lola ay walang pagkain, so iisa na lamang yung hawak ng lalaking pita, diba? Tapos binigay ng lalaki yung kalahati doon sa matandang babae, and then yung matandang babae na makain ng pita, ay nagpalit siya ng anyo at naging siyang Jenny, diba? Sabi ng babae ito, make a wish. So sabi ng lalaki, mabilis. Sports car, yung red. Diba? So dumating yung sports car, kalahati lang. Bakit? Kalahati lang kasi yung binigay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I pray talagang sumamba tayo sa Diyos buong araw ng linggo. Huwag kalahati lang. Kasi paano natin masasabing mahal natin ang Diyos ng buong puso kung kalahati lang ang ating binibigay? So yun po, we are saved to serve and we are saved to abide. Maraming Kristyano sabing ligtas, pero nasaan? Diba? Nasaan sila? Salamat, tayo po ngayon ay nasa 39. First Sunday, 51 tayo. Second Sunday, 33. Third Sunday, 43. And then ngayon, last Sunday of January 25, tayo po ay 39. Dati masaya na ako mayroong 10. Masaya na ako mayroong 15. Dati nung nagsisimula pa lamang ang mission, naranasan kong wala. Pero preach pa rin. Tayo po yung tumayo, umawit. So wala namang umaten. So naranasan ko po yan, kaya ako po ngayon, this morning, nagpapasalamat na ako na tayo po dito this morning ay 39. Amen? So mga kapatid, nasaan yung mga nagsasabing ligtas? So we are saved to abide. Ang sabi po ng John 15 verse 7 o John 15 verse 5, tingnan muna natin. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. And then John 15:16. John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. So we are saved to abide. Manatili po tayo na naglilingkod, sumasamba sa ating Diyos. So ito po yung mga dahilan. And then next, we are saved to visualize that Christ liveth in us. Tayo po ay naligtas upang ipakita
na talagang si Kristo ay nabubuhay sa atin. Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, "Let your light so shine before men, that they will see your good works and they glorify your Father which is in heaven." Sana wala man tayo sa church from Monday to Saturday, sana nakikita sa atin ay ang Panginoon Jesus. From Monday to Saturday, nasa school man tayo, nasa trabaho man tayo, ay hindi tayo maaawit ng mga apache, di ba? Let it go, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sana sa school, sa trabaho, nakakapag-share pa rin tayo ng Word of God. Amen? So yun po, we are saved to visualize that Christ lived in us. We are saved to engage, to employ ourselves in the ministry. So sabi nga kanina ni Brother Luis, mayroong tagatugtog ng piano, may preacher, mayroong Sunday school teacher. So meron po tayong mga ministry. So tayo ay mayroong Holy Spirit, meron tayong kanya-kanyang talento, merong ibinigay ang Diyos. Inilagay tayo dito sa church upang tayo ay gamitin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakatuwa kapag ang isang Kristiyano ay nagtatanong, "Pastor, ano bang may tutulong ko sa church?" Salamat yan. Nandyan po ang mga orphan na galing kay Brother Rocky. Kung bakit meron po nagpapaypay diyan sa inyo. Yan pong dalawang orphan na yan, ha? Anong pangalan yan? Yorica. Buti pa si Yorica, faithful. Every Sunday nasa church, di ba? I think, ito naman galing sa, sa RBPC na. Itong isang stand fan na ito. So yun, isang lumang yun, yung natin dala ni Sister Cathy. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay inilagay dito sa church ng Panginoon. Hindi po ako. So meron pong purpose ang Panginoon bakit tayo inilagay dito. Tanungin natin, "Lord, saan ba ako magiging kagamit-gamit sa iyong gawain? Paano ba ako magiging kagamit-gamit sa iyong gawain?" So we are saved to employ or engage ourselves in the ministry. And then 2 Timothy, last po mga kapatid, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Last na po. Bakit tayo naligtas? "Nevertheless, the foundations of God stand sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity." We are saved to depart from iniquity. Iniligtas tayo, dinubos tayo ng dugo ng Panginoong Hesus upang layuan na ang lahat ng uri ng kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating tularan ang buhay ng ibang tao. Huwag nating tularan yung mundo, ang sanglibutan ito. Be not conformed to this world. Amen? Huwag tayong makiayon. Kaya nakakalungkot. Kung alin pa yung butas, di ba? Yun pa yung mahal. Kung alin pa yung sira ang damit, yun pa yung mahal. Kung alin pa yung bitin sa tela, yun pa yung mahal. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, depart from iniquity. Ang ating cellphone, sana nasa cellphone natin, awiting maka-Diyos. Di ba? Sana hindi tayo nakikipagpustahan. Nasa si John Mark. Pustahan pa tayo. Ayun, salamat. Talagang panalo si John Mark. Talagang hindi hawak ngayon ang cellphone. At ang pustahan namin, si Pastor ay hindi maglalaro ng Black Blast. Walang Black Blast, Pastor. So mga kapatid, mga minamahal, yung pinasabi lang dahil nga sa lesson namin sa Bible Institute, yung pagtitiis. Kaya bang magtiis? Na talagang araw ng linggi, wala mo ng cellphone, wala mo ng laro. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, we are saved to depart from iniquity. To God be the glory.
Sons, be of good cheer, thy sins forgiven thee. Pinatawad na po tayo ng Panginoong Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Depart from iniquity. Tayo po ay tumayo. Tayo po yumuko, pumili. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyo pong banal na salita na nahayag this morning. Nawa ito po itumingo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, patuloy mo po palakasin, dagdagan ang aming pong pananampalataya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan ng iyong pong kaloob. Salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesus, na siya, dahil sa kanyang pagsunod sa iyong mga dakilang utos, dahil sa kanyang pagsasakripisyo alang-alang sa amin, na kahit kami mga taong makasalanan, kami ay inyo pa rin inibig. Tunay na hindi namin matarong maunawaan ang iyong pag-ibig. Salamat. Kahit kami makasalanan, kami iyong minahal at binigyan ng buhay na walang hanggan. Binigyan kami ng kaligtasan. Nawa ang buhay na ito na iyong kaloob sa amin. Ang buhay na ito na iyong pinahiram sa amin. Patuloy na maging kagamit-gamit sa iyong kaluwalhatian. Samahan mo po kami gabayan, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Bigyan mo po kami, Ama, ng knowledge at wisdom. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Dalangin ko po sa mga kapatirang may karamdaman. Dalangin ko po ang kanila pong kagalingan. Salamat. Ito po yung aking samot dalangin. Hinihingi na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.